Ang karunungan na humahantong sa pagsamba. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon ay nagkakaloob sa atin ng mga karunungan na dapat nating malaman at maunawaan. Binanggit niya ang layunin ng kanyang kawikaan. Ito ay turuan ng mga tao na mamuhay ng may disiplina at maging matagumpay. Tulungan silang gawin ang tama, makatarungan at patas. Ang mga kawikaang ito ay magbibigay ng kaalaman na tunawa sa pagbatid, lalo tigit sa lahat sa mga kabataan. Kung ating isaasalang-alang at mamamagitan sa mga bahagi ng karunungan, mas mauunawaan natin kung paano mamuhay para sa ating Panginoon at siya ay ating masamba ng tama. Habang binubuo niya ang kanyang mga kawikaan, ipinakilala na Haring Solomon ang Panginoon bilang karunungan na tumatawag sa lansangan upang bigyang pansin kung ano ang kinakailangan upang ipagkaloob sa kanya ang pinakamataas na pagsamba. Ang karunungan ay nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan kayong mga hamak pipilitin yung maging simple ang inyong pag-iisip? Hanggang kailan kayong manunuya, magpapatuloy sa inyong panunuya? Hanggang kailan kayong mga hangal, kapopoota ng mga maling kaalaman? Halika at makinig sa aking payo, ibabahagi ko sa inyo ang aking puso at gagawin ko kayong marunong. Inihikaya tayo ng karunungan na maging matalino, may kaalaman, at maging mapagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon habang siya ay sinusunod natin ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa atin kung gaano niya kadalas tayo tawagan, ngunit hindi tayo nakikinig. Nakakalungkod po na tanggihan at baliwalain ng Diyos. Ito ay isang karagdagang tanda na tayo'y mayroong makasalanang kalikasan sa ating katawan. Ano ang magiging resulta? Maari ko pong sabihin na hindi maganda ang magiging indikasyon. Bulalas ng karunungan, pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo, kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang pagpapahirap at mga pangyayaring mga nakakatakot, gaya ng bagyo at ipo-ipo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin niyo ako, hindi ako magpapakita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon, tinanggihan niyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanhin niyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. Malinaw ang pahiwatig ng karunungan sa ating mga problemang kakaharapin. Ang tanong, mayroon bang solusyon? May paraan ba para maiwasan ito? Mayroon bang paraan para hindi mangyari sa ating ang mga hinaharap na ito? Nararapat na magsisi ang bawat isa sa atin. Bumaling tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. At kung tunay nating ninanais na sundin ang karunungan, dapat nating talagang kilanlin ang ating pangangailangan para sa Panginoon, hindi lamang sa kaligtasan, kung hindi maging sa pang-araw-araw na buhay, habang hinahangad nating mamuhay para sa Kanya. Kahit na ang babala ay kakilakilabot, ang karunungan ay nag-aalok ng pag-asa sa atin. Mababasa po natin sa talatang 33, kabanata 1 ng Kawikaan. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib at walang dapat nakatakutan. Maliwanag po na mayroong pag-asa na inaalok ang ating Panginoon. Kapatid, mayroong pag-asa. Ang pagkakaalam natin na mayroon tayong kapayapaan sa ating Diyos, at ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at ito'y hahantong sa ating walang pagkatakot sa kapahamakan at ating masasamba ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihang ibinibigay sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng karunungan sa bawat isa sa amin. Napakalinaw, Panginoon, na ang iyong karunungan ay nakapaloob sa iyong mga salita. Mangyaring turuan mo po kami kapag kami ay nabibigo na sumunod sa katotohanan na inyong inaalok sa amin. Laging po kaming aaliwin,
sa aming mga pakikibaka sa buhay na ito habang naghahangad kami na ikaw ay parangalan at luwalhatiin sa aming buhay. Nawa ang iyong karunungan ay patuloy na maging liwanag sa madilim na mundong ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aking panalangin. Amen.